Maraming tao ang nagkakaroon ng sala sa batas, pero ano nga ba ang tamang parusang ibigay sa kanila? Noong August 6, 1890 sa Auburn Prison sa New York, unang naganap ang pagpaparusa sa pamamagitan ng electric chair sa presong si William Kemmler. Ang eksperimento na ito ay naganap matapos ang debate sa kung paano ang tamang paraan ng pagpaparusa sa mga kriminal. Si Thomas Edison, isa sa mga kilalang inventor, ay isa sa mga proponents ng electric chair. Iniisip niya na ito ang mas human na paraan ng pagpaparusa sa mga kriminal kaysa sa paglalagay sa gas chamber. Ang electric chair ay ginamit bilang paraan ng pagpaparusa sa iba't ibang mga estado sa Amerika. Ipinagbawal ito sa ibang mga estado at pinalitan ng iba't ibang mga paraan tulad ng lethal injection. Sa kabila ng pag-usbong ng iba't ibang paraan ng pagpaparusa, ang electric chair ay patuloy na ginagamit sa ilang mga estado sa Amerika. Sa loob ng maraming dekada, maraming grupo at individual ang nagprotesta at tumutol sa paggamit ng electric chair. Itinuturing itong hindi makatarungan at hindi makatao na kaparusahan. Ang batang si George Stinney ay naging biktima ng kawalan ng katarungan noong 1940 sa Estados Unidos. Siya ay inakusahan at nahatulan ng kamatayan matapos ang mabilisang paglilitis na nagtagal ng ilang oras lamang. Si Stinney ay may edad na 14 na taon lamang noong siya ay inilagay sa electric chair at pinatay noong 1944. Noong 2014, ang kanyang kaso ay na-reopen at napatunayang may mga pagkukulang sa kanyang paglilitis. Nagdulot ito ng pagkabasura ng kanyang hatol noong 2014. Ito ay nag-highlight ng mga isyu ng diskriminasyon at kawalan ng katarungan, partikular para sa mga African American na nadadamay sa mga pag-aakusa ng krimen noong dekada 40. Kung interesado ka sa ganitong mga usapin, maaari kang mag-click sa subscribe button para laging updated sa aking video uploads.